Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang marinig ito, ang puso ni Chin Shuang ay parang kutsilyo, at ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon. Ang mga krimen sa itaas na ginawa ng mga alipin ay napakabigat na krimen na. Kung may anumang intensyon na maging walang kabuluhan, ito ang pangunahing prioridad. Chin Shuang ay tungkol sa upang ipaliwanag, Aaron sa oras na ito ay lamang ng isang ngiti, sa pilitang interrupted, maaari, bilang napupunta ang kasabihan, iyan ibulaklak mamatay, maging isang multo ay din romantikong, ginagawa ko, natural na minana. Nais ni Ye Gotcheng na gumamit ng matinding parusa para pilitin si Chin Shuang na lumaban, ngunit hindi niya inaasahan na hindi bibigyan ng Aaron si Chin Shuang ng anumang pagkakataon na lumaban. Galit na tumingin si Chin Shuang kay Aaron. Kahit nagalit siya, umaasa siyang titignan niya ang mga mata ni Aaron, ngunit punong-puno siya ng sakit sa puso. Bakit ba gustong kunin ng tanggang ito ang lahat ng paratang na hindi naman sa kanya sa harap ng napakaraming tao? Sa kagubatan ng mga hayop, desperado siyang iligtas ang kanyang sarili, ngunit kailangan niyang isuko ang kanyang buhay ng walang kabuluhan. Ang kanyang reputasyon ay mahalaga, ngunit maaari ba itong maging mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay? Nais ni Chin Shuang na magmadali upang ipaliwanag ang katotohanan, ngunit si Aaron ay tahimik na nakatingin sa kanyang sarili, na ipinapahayag ang kanyang kahulugan sa kanyang mga mata. Sa dulo ng iyong buhay, hindi ka nahihiya. Halika at hulihin mo siya at pumunta sa masamang plataporma para mag-execute. Marahas na umiinom si Ye Gotcheng. Sa sandaling dumating ang ilang mga disipulo, sinabi ni Aaron, sandali. Ano, natatakot? Kung natatakot ka, sabihin mo ang totoo. Ye Gotcheng cheers. Bahagyang sumimangot si Aaron, I'm sorry, wala akong takot sa aking diksyonaryo. Ang dahilan kung bakit ko ito tinawag na, wait, ay magtanong, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para parusahan ako? May mga pinuno sa itaas at matatanda sa ibaba. Bakit hindi maaaring si Ye Gotcheng? O, sa mata ni Ye Gotcheng, wala man lang sila. Totoong kriminal ako, pero ang ginawa mo lang, hindi ba? Tanong ni Aaron na nagpa-atres agad sa ilang disipulo. Natigilan din si Ye Gotcheng, at naghalo ang mukha niya. Sa ganitong paraan, inatake rin siya ng patay na alipin. Halos sumabog ang isip ni Ye Gotcheng. Hindi ba't ikaw, isang suwail na alipin, ay galit na galit kaya nakalimutan mo ang mga tuntunin? Sa oras na ito, mabilis na tumayo si Elder Shufeng at sumaludo sa punong guro, nagmamadali din si Gotcheng. Wala akong intensyon na saktan ka. Patawarin mo ako. Sa oras na ito, mabilis na sinabi ni Wu Yan, oo, Elder Marshall Brother, laging matalino si Gotcheng. Mukhang sobra ang ginawa ng alipin ni Aaron, kaya nasilaw siya sa galit. Ang mga mata ng pinuno ay kumislap ng isang ngiti na hindi napansin ng lahat, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, huwag magpanik. 2 nakababatang Marshall Brothers. Dapat kong malaman kung paano kayo kumilos ni Gotcheng sa ilalim ng aking pintuan, at hindi ko siya sisihin. Bilang para sa Aaron.
Headmaster, kung si Han ay wala pang Aaron, siya ay nagkasala ng isang malaking krimen. Dapat siyang pagbawalan na pumili ng balat at pinuhin ang kanyang kaluluwa. Daan ng Ye Gotcheng. Aaron disdains to smile. You see, it's coming again. Hindi pa natapos ng leader ang kanyang mga salita. Marunong ka bang rumspeto sa mga guro? Ikaw. Galit na galit si Ye Gotcheng. Leader, sa katunayan, ang ipinagbabawal na lugar ng patay na espiritu ay salamat din sa tulong ng Aaron. Kung hindi, imposible para sa Shuanger na umatras mula sa hari ng mga hayop at masira ang ipinagbabawal na lugar ng mag-isa. Bagamat ang Aaron ay nakagawa ng ilang mga tagumpay, nakagawa din siya ng magagandang tagumpay. Pakiusap sa pinuno na bawasan ang parusa ng Aaron upang mabawi ang kanyang mga merito at demerits. Hindi mapigilan ni Chen Shuang na lumuhad at nagsusumamo. Bagamat sinasabi ni Han Sunny sa kanyang sarili sa kanyang mga mata na okay lang maging isang tagalabas, hindi niya talaga matutulungan si Chen Shuang. Sa oras na ito, sinabi ni Ye Gotcheng sa isang maasim na boses, haha, may mga nagsasabi pa rin na walang pangangalun niya. Ito ay isang bagay na hindi maaaring sampelan. Si Elder Marshal Sister Chen Shuang ay pinoprotektahan ang Aaron sa lahat ng dako. Tila na walang pilak dito. Ang mga salitang ito ay, agad na may isang alagad na sundan ang Yegu City na pang-aalipusta sa isang paraan. Bahagyang lumingon si Chen Shuang at tumingin kay Ye Gotcheng, iwaksi ang iyong masasamang pag-iisip. Hindi lahat ay kasing dumi mo. Ang sinabi ko lang ay katotohanan lamang. Joke. Chen Shuang, tinatrato mo ba talaga kaming 3 taong gulang na bata? Ang Aaron ay isang alipin lamang. Tinulungan kanyang sirain ang bawal na lugar ng mga patay. Gusto kong itanong sa iyo kung paano kanya tinulungan bilang isang alipin ba ito? Ang mga alipin ang pinakamababang tao. Kahit na may handang magturo sa kanila ng mahika, wala silang malilinang dahil sa mahina nilang talento. Sa makatuwid, ang mga alipin ay madalas na hindi epektibo, hindi bababa sa kanilang mga mata. Sa makatuwid, para sabihin ni Chen Shuang na nakatulong din ang Aaron, natural na kinukutsa siya ng lahat ng mga disipulo, kinukutsa si Yijia, na hindi naman ganoon. Kaya, hindi ito totoo. Sadyang-sadyang gumawa ng mga dahilan si Chen Shuang para tulungan ang alipin. Hinamak ni Ye Gotcheng ang kalsada. Pinigilan ni Chen Shuang ang kanyang galit, tumingin sa pinuno at nagpaliwanag, Leader, ang Aaron ay talagang isang alipin, ngunit itinuro ko sa kanya ang mga pangunahing kasanayan ng nihilismo. Siya ay may mahusay na talento at napakabilis na natuto, kaya't siya ay gumawa ng mahusay na mga tagumpay sa ang lupain ng mga patay ay hindi nakahiga rito. Sinira ng Aaron ang ipinagbabawal na lugar ng mga patay. Natural, malaki ang kontribusyon niya. Ito, si Chen Shuang ay talagang hindi nagsisinungaling, ito rin ang kanyang mga salita sa pagtitiwala. Ngumisi si Ye Gotcheng, purihin ng nakatatandang martial sister na si Chen Shuang ang Aaron para sa kanyang kakayahan. Bueno, kung talagang may ganoong kakayahan ang Aaron, pagkatapos ay kumuha ng 3 hakbang mula sa akin. Kung maaari niyang ibagsak ito, maaari mong kumbansihin ang publiko. Kung kaya mo wag mong alisin ito, hindi masisira ni Chen Shuang ang iyong tinatawag na mga karapat-dapat na gawa, ikaw Chen Shuang ay nagagalit, at ang mga nagawa ni Gotcheng, hindi pa banggitin ang Aaron, kahit na para sa buong nihilismo, ay dinudurog. Hindi ba malinaw na bullying iyon, punong guro, sa tingin ko ito ay magagawa. Kung kaya niyang gawin ang 3 galaw ni Shai Gotcheng, ito ay nagpapatunay na ang mga salita ni Chen Shuang ay totoo at ang kanyang mga merito at demerits ay pantay. Kaya niyang iligtas ang kanyang buhay. Kung hindi niya kayang gawin ang 3 galaw, karapat-dapat siyang patayin. Ito ay pagbabayad sala, sinabi ni Elder Shofeng na tulungan ang kanyang apprentice. Hindi niya nais na maisakatuparan ang kaluwalhatian ni Sefeng. Tumanggo ang punong guro at sinabing nakangiti, Aaron, gusto mo ba? Malumanay nang umiti si Aaron, umiling, ayoko. Ang mga salita ni Aaron ay agad na humantong sa isang dagandong ng pagtawa, at si Ye Gotcheng ay ipinagmamalaki na tumangala, nagpapakumbaba, puno ng paghamak. Sa ilang sandali, ang Aaron ay talagang naglalabas ng palaman, at sadyang tinakpan ito ni Chen Shuang, na may walang hiyang boses sa pagkakataong ito, muling sinabi ni Han Sanchen, ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw kong gawin ito ay dahil natatakot ako na pagkatapos kong gawin ang 3 galaw ni Kuya Marshall na si Ye,
Ang mukha ni Kuya Marshall na si Ye, mawala kung walang lugar na ilagay. Boom! Ang mga salita ni Aaron, tulad ng isang kulog sa lupa, ay bumulaga sa lahat ng naruroon na may malawak na bibig. Kay abangan. Mayabang sa walang panig, mayabang pa para magparamdam ng katawa-tawa. Ang isang maliit na alipin ay naglakas loob na gumawa ng napakatapang na palabas na hindi niya pinapansin si Ye Gotcheng, isa sa tatlong magagaling na alagad ng nihilismo. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito nagustuhan ay dahil natatakot siya sa kahihiyan ni Ye Gotcheng. Boy, are you too damn good to blow? Natatakot ka ba sa kahihiyan ni Kuya Marshall Brother Ye? Damn, I think you'd better worry about lose your life. Panipi, oo, nakakahiya talaga. Take the next 3 moves. I don't think you can take a move. Panipi, hindi talaga alam ng aliping ito ang kahijitan ng langit at lupa. Mas malaki pa sa pa ako. Tumingin si Lin Mengsi sa Aaron na may kaunting pag-aalala at pagkabigo. Bagamat inutusan niya si Chen Shuang na ituro sa Aaron ang mga pangunahing kasanayan sa elementarya, simula pa lamang ito. Kung ikukumpara sa mga formal na disipulo ni Ye Gotcheng, hindi ito mas masahol pa. Napakahusay na makapagsagawa ng isang galaw. Naglakas loob akong gumawa ng 3 galaw ng walang kabuluhan. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Aaron, hindi ka ba natatakot na i-flash ang iyong dila? Natatakot akong mawalan ka ng mukha. Hinamak ni Ye Gotcheng ang pagkamot ng kanyang tenga, tulad ng pagtingin sa mga langgam, hinamak na tumingin kay Aaron. Ngumiti lang si Han Sanchen at tumango, bagamat wala talaga akong natututunan, at hindi ko maikukumpara sa nakatatandang kapatid na Marshall na si Qin Shuang, sa palagay ko sapat na ang pagharap sa ilang basura. Higit pa, hindi pa ako nakakalaro. Sa huli, hindi ako sigurado kung sino ang magyayabang. Panipi, nang marinig ito, agad na nagtakip ng ngipin si Ye Gotcheng, mabango ka, hindi kita matatalo sa 3 galaw ngayon, kaya hindi ako naniniwala Ye. Buti naman sundan mo ang apelyido ko, Han Gotcheng. Ang ganda pala, sabi ni Aaron na may paghamak. Si Ye Gotcheng ay hindi na nagsasalita ng walang kaparerikan, biglang naghatid ng enerhiya sa katawan, at ang buong tao ay tumuturo sa isang kurot. Nasira ang langit. Ang unang pag-atake ni Ye Gotcheng ay halos walang awa. Direkta niyang isinakripisyo ang intermediate attack magic ng nihilism. Siya ay may potensyal na maabot ang Aaron sa isang suntok, at hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataong tumalikod. Kung gusto mong sisihin si Aaron sa kanyang masamang bibig, kailangan mong maghanap ng kamatayan ng napakabilis. Biglang tumaas ang malamig na liwanag sa bulwagan, biglang bumagsak ang temperatura, at isang ilaw na pilak ang direktang sumiklab mula sa daliri ng Dharma hanggang Aaron. Sa oras na ito, pilit ding dinala ni Aaron ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, na nagpuntirya sa pilak, magaan, at ginamit ang kanyang mga pangunahing kakayahan sa pag-atake upang gawin itong tama. Agad na banggaan ang Silver Light at Ice Sword, saglit lang, ang ilaw na pilak ay direktang masisira sa Ice Sword, tatama sa Aaron ng husto. Lumipad pa atras ng ilang metro ang Aaron at malakas na tumama sa lupa. Hindi siya gumalaw. Elder Marshall Brother Ye Gotcheng, ikaw talaga ang henyo ng aking nihilistic na sekta. Nasira ang liwanag ng langit, at napakalakas. Haha, ngayon lang din nag-claim ang chip na alipin na iyon na may dalang 3 galaw, pero isang galaw lang siya nabugbog. Nang makita ng mga disipulo na ang Aaron ay nataman sa lupa, agad nilang pinalakpakan si Ye Gotcheng. Napangiti si Ye Gotcheng nang may pagmamalaki. Ngumiti din ang ilang matatanda sa pamumuno ni Shofeng. Sobrang nasiyahan sila sa performance ni Ye Gotcheng. Bihasa sila sa paggamit ng Changguangpo at kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Napakahusay niyang nag-practice. Kinakabahang tumingin si Chen Shuang kay Aaron. Saglit, siya ay labis na nalungkot. Sa oras na ito, biglang nagpalabas ng tunog si Aaron, pagkatapos ay dahan-daang umupo mula sa lupa at umiling, Kuya Marshall kuya, hindi ka ba kumain? Ang lakas niyan. Habang nakatayo si Aaron, lumingon si Chen Shuang mula sa malungkot sa masaya, at ang isang grupo ng mga disipulo ay mas natulala. Paano kaya, sa harap ng kagilahil-alas na pag-atake ni Changguangpo, si Han Sanya, isang alipin, ay maaaring matamba at makatayo muli. Maraming mga disipulo ang hindi nang ahas na isipin na kaya nilang tumayo sa ilalim ng pag-atake. Ngunit tumayo si Han 3,000, at kinutsa pa rin si Ye Gotcheng.
Matapos bahagyang magulat si Ye Guocheng, nagbigay siya ng isang malamig na ngiti, "Mabahong bata, napakamura ng buhay mo. Ngayon pa lang, pagsubok lang ito. Total, napakamura na patayin ka sa isang galaw. Ngayon, hindi ka na magkakaroon ng lakas na bumangon muli, ipinapangako ko sa iyo." Sa pamamagitan nito, ang mukha ni Ye Guocheng ay seryoso, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin. Ilang beses siyang gumawa ng mga kilos sa hangin, lumilipad si Ye Guocheng. Nawala ang lupa. Sa magagaan na inumin ni Ye Guocheng, ang asol na bilog ay biglang lumilipad, at dahan-daang pinalibutan si Ye Guocheng. Sa mga oras na ito, si Aaron ay tumitig sa harapan. Si Aaron ay nakaranas ng malaking kawalan, ngayon lang ay tumayo siya para buhatin ang palayok para kay Qin Shuang dahil may utang siya sa kanya na si Aaron, isang lalaki, ay hindi kailanman mahilig mangutang sa iba, ngunit gusto niyang kunin ang 3 galaw ni Ye Guocheng upang iligtas ang kanyang. Kaya, sineseryoso niya ang unang strike, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang agwat ng enerhiya sa pagitan ng 8 mundo ay mas malaki kaysa sa mundo ng Xuanyuan. Kung hindi dahil sa proteksyon ng gintong Diyos, ang Aaron ay maaaring nataman ng taong ito at nagpaalam sa 8 mundo. Kaya ngayon, alam ni Aaron na hindi siya magsisisi ng anumang pagsisikap, at kailangan din niyang gawin ang hakbang na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.